Hello, ako nga pala si Ace and ito yung channel ko, Adventures of the Poop. So, if hindi pa kayo nakapag-subscribe dito sa channel, please subscribe and like this video. So, this is my first unboxing video. Nag-purchase ako ng action camera, the Supremo Premiere. And this is not a sponsored video. Binili namin itong camera na to for us to use on our adventures, especially surfing, because yun yung main reason or main priority kung bakit namin binili yung action camera, for us to document our surfing progression. So sa mga susunod na video, papakita namin sa inyo kung ano yung naging review namin regarding the use of the camera, and also kung ano yung mga benefits, ano yung maganda sa camera, and we will show you different settings ng camera. So ngayon na-unbox ko na siya. So ito yung package na dumating sa akin. Ito yung Supremo Premiere. So i-unbox ko na siya. Scissor. Safety first. So I forgot to mention the price of this camera is, so it's 3,499. Tingnan natin kung sulit yung binili. So included dito sa package na binili namin, drawstring bag. So nasa loob yung camera. So here's the camera. Yan, para mas magaling na rin natin to. Included din dun sa package is the Supremo ultra flexible tripod. Dineliver sa akin to kanina via Grab. So nabuksan ko na. Included dun sa camera kasama ay, so this is the watch. Yan. Or the remote control na itong camera. Yan. So ito yung camera. Ayan. Ayan siya. So nasa loob lang siya ng case. Ayan. So inside the box, let's see, charger or power brick. So extra door. So next is the wire and stainless steel safety tether, other casing or housing. Ito. Kasi itong ano na to, this will be used if you're shooting lang sa outside, or if it's not raining, because pag ito kasi gamit mo may possibility na overheat yung camera, and also may possibility na mag-moist. So what I advise is to use this, because previously may mga camera na ako, action camera. So ito, maganda to. The J-hook backup. This is the flat mount and the curved mount. 3M yung ano na ito, yung pandikit. So definitely matibay. Another strap. Itong strap na to para sa ano rin to, dito sa case na to. Ayan. Or I mean sa door na to. Of course the user manual. Hindi lahat nagbabasa nito, so pero babasahin ko to for safety din. Hindi ko kasi alam gamitin yung remote, so dito ko na lang titignan. Yeah, rotating swivel arm. So this is 360. So pwede mo itong gamitin sa tripod. Yeah, tripod. Ito. Useful to sa tripod. Yung three-way pivot arms. Kasi ito, for example, gusto mong ma-extend yung haba nung camera mo, like if you're mounting it at the side of your helmet para mas medyo malayo, or kung gusto mo dito medyo mababa, you can use this three-way. I'm not sure, pero yun yung madalas ko nakikita. Hindi ko masyadong kabisado, kasi hindi ko naman talaga totally ginamit to previously sa mga action camera ko. I still have this sa mga other camera ko, so may extra na ako. Sa handlebar mount. So itong handlebar mount na to is for sa bike. So may extrang two
3M adhesive. If in case tinanggal mo na to, gusto mo ilipat, may extra. I'm not sure kung if this is an extra battery or this is the battery. So, check ko. Para tanggalin to, ito lang. Then, yan. Then, ito. So, titingnan ko may battery sa loob. May kasama siyang battery. So, dalawa yung battery niyang included. So, it's good if you're vlogging. Sa mga adventures or sa mga pupuntahan nyo kasi you have extra battery. Yeah, extra. So, ito yung camera. Ayan. Ayan siya. Without the battery, sobrang gaan niya. Promise. So, yung SD niya nandito lang sa gilid. Ayan. So, there's an M. May M dito sa upper. Hindi ko lang sinet yung yung oras for you to see. Tsaka pag tinanggal mo yung battery, definitely marireset lang. So, ayan siya. Ayan. Malinaw siya. Malinaw. Malinaw yung screen. Okay na okay. Panalo. Papatayin ko muna. Yes. Ayan, patay na siya. Ayan. So, tatanggalin ko muna yung battery kasi I don't want na nakalagay yung battery. For ano na rin yan. For safety ng camera and the battery. Tinatanggal ko talaga siya. So, ito, tong camera na to, it's 40 meters waterproof or 130 feet waterproof. So, naka Sony IMX chipset siya and 7G true glass lens. I'm not familiar with that, kung ano man yun. Tapos yung LCD niya sa likod, it's 2 inches high definition LCD. So ang resolution na pwede sa kanya, it's 4K 2.7K resolution, and then 1440p 1080p, and then ano siya, lahat ng settings for that, it's 30 fps, and then may slow motion din set sa ano niya, sa features ng camera. So I don't know what's the ano tong 180 or rotate 180 recording, di ko alam kung ano to. Time lapse, of course, karamihan naman may time lapse. So ang SD card niya, it's up to 128 SD card. So yun, may loop, timer mode, and burst mode. Yung other camera kasi di ko pa na-check, pero I think wala sila ng mga ng burst. Di ko nakita or di ko pa natatry. Pero yun nandito kasi. So ayan, nakita nyo na lahat ng accessories and everything including the camera. So for me, it's a good deal for 3,499. Okay siya, pero sa lahat lang na nandito, pero hindi ko pa kasi natatry yung camera. So I'll be posting a video showing you kung anong itsura ng
recording niya, 4K and other resolution, we will show you that. So, re-review namin kung ano yung maganda sa camera, and also kung ano yung mga hindi namin nagustuhan sa camera. Walang bias kaming gagawin kasi it's not a sponsored video. Salamat nga pala sa lahat na nag-share ng channel, and also sa mga nag-subscribe. So, salamat din sa mga nag-like and comment sa mga video. So, maraming salamat sa support.